medyo matagal-tagal din ang panahon na ako ay hindi nakatayo dito pang mangaral dahil po sa aming pinagdaan ng sufferings. Ngunit sa biyaya ng Diyos ay muli po ako magpapahayag ng kanyang salita sa pagkakataon pong ito. At dito sa sulat ni Apostol Pablo, alam na alam nyo na ito, ay patungkol ito sa total depravity ng tao, na kung saan ay marami na po ang mga nangaral marahil na narinig ninyo sa iba't ibang mga pangangaral, at ngayon ay muli natin itong sasariwain upang makita natin kung saan niya tayo hinango mula rito. Puro bago po yan, tayo pong lahat ay umupo at tayo manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pagkakataong ito, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, aming dalangin, Panginoon, na naway samahan kami ng iyong Santong Espiritu at patuloy na ang katotohanan ng iyong salita ay makita namin upang siyasatin namin at kami ay magpasiyasat din sa iyo, Panginoon, ang aming mga sarili, na makita namin kung saan na kami naroon, Panginoon. O Diyos, maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yung malabo po yung aking salamin, pero okay lang. So yung layunin ni Apostol Pablo dito kung bakit sinulatan niya yung mga Kristiyano dito sa Roma, sa mga pangunahing layunin niya ay para yung mga taga-Roma ay upang makapaghanda sila, no, sa kanyang pagdalaw doon sa Roma na yon, dahil balak niyang maglingkod ng kaunting panahon sa mga Kristiyano doon sa Roma. At bukod pa doon, mga kapatid, ay upang ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Pero dahil doon sa Kristiyanong naroon ay marami po ang mga nag-aakala na yung mga Hudyo ay nakahihigit sa mga Grego o sa mga Hintil, na kung saan, sabi nga nila, ang Diyos ay nakipagtipan sa kanila. Tama na po yun. At ang pabor ng Diyos ay nasa kanila. Maging yung 10 utos o yung kautusan ay ibinigay din sa kanila sa pamamagitan ni Moises. At maging yung pagtutuli ay sila rin mayroon din sa kanila. At ang tingin nila sa mga Grego, mga kapatid, ay marumi. At hindi po sila karapat-dapat ayon sa kanilang paningin sa biyaya ng Diyos. Para sa kanila, nakahihigit sila kaysa sa mga Grego. Ngunit yan ay pinabulaanan ni Apostol Pablo mula dito sa sulat niyang ito, na kung saan ang lahat ng tao ay pantay-pantay lang sa paningin ng Diyos sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sinabi nga niya dyan sa verse 9, anong sabi niya? Basahin muli natin yung binasa ni Brother Ivan. Ang sabi niya rito, ano ngayon? Tayo bang mga Hudyo ay nakakalamang? Hindi. Kahit na sa anong parahan, sapagkat amin nang napatunayan na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Grego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Yan yung ipinakita kaagad ni Apostol Pablo dyan. At dito, mga kapatid, sa verse 10, sinabi niya,
gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Yung sinabi niyang gaya ng nasusulat, ibig sabihin mayroon po siyang pinagkuhaan. Mayroon siyang reference doon sa Old Testament at yun yung ating titignan. Yung ating title po ng ating mga aral ay maliwanag na po riyan at mayroon po tayong tatlong major points kung tatlong ito. Una, ano ba yung kalagayan ng tao sa paningin ng Diyos dahil masama ang tao ay alipin ng kasalanan. Yun po yung una. At yung pangalawa, bilang masama ay naging kaaway ng Diyos. At yung pangatlo, sa kalagayan natin ito bilang makasalanan, makikita naman natin dyan yung kabutihan ng Diyos. So, titignan natin yung reference ni Apostol Pablo. Doon po sa Aklat ng Mga Awit, kung mayroon po kayong mga Biblia, dyan sa chapter 53, verse 1 to 3. Awit, chapter 53, verse 1 to 3. Ito po yung panahon na si Haring David naman ay tinutugis ni Haring Saul, na kung saan ay nais siyang paslangin. Kaya ito yung kanyang sinabi. Sabi dito, walang Diyos, sinasabi ng pusong hangal. Sila ay masasama at gumagawa ng kasamaang karumal-dumal. Wala isamang gumagawa ng mabuti. Sa verse 2, sabi niya, ang Diyos ay tumutunghay mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tignan kung sino mang matalino na naghahanap sa Diyos. Sa verse 3, silang lahat ay tumalikod, sila'y pawang masasama. Walang sino mang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Di po ba? Maliwanag po dyan. Yung Awit chapter 14, verse 1 to 3, ganyan din yung sinasabi. Verse 1, ang sabi ito, sinasabi ng hangal, ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Sila ay masasama. Sila ay gumagawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos. Silang lahat ay naligaw, sila ay pare-parehong naging masama, walang sino mang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Okay. So, dalawa na po yan. Yung reference dyan ni Apostol Pablo kung bakit niya sinabing nasusulat, walang gumagawa, walang matuwid, wala kahit isa. So mga kapatid, ibig niyang sabihin dito ni Apostol Pablo, wala nang pagkakaiba yung Hudyo at ang Grego o ang mga Hintil. Wala nang pagkakaiba yung mga tuli at sa mga hindi tuli. Lahat ay pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos sapagkat ang lahat ay nagkasala. At kung ating babalikan yung nangyari doon sa aklat ay sa Garden of Eden, yung ating ninuno nung bumagsak sa kasalanan, ang ating ninunong si Adan, ay sinabi nga dito ni Apostol Pablo sa chapter 5 ng Romans, sa verse 9, sabi niya, sapagkat walang katotohanan, mali po, ito po. Sabi ito, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan,
At sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. So yung ebidensya, pinapakita dito na Apostol Pablo, kung bakit ang lahat ay nagkasala, kung bakit ang lahat ay makasalanan, ay yung kamatayan, sapagkat lahat tayo'y mamamatay. Noong time na yon na bumagsak sa kasalanan si Adan at si Eva, narinig nila ang Panginoon na naglalakad doon sa halamanan. At sila po ay nagtago. At ang sabi ng Panginoon sa lalaki, saan ka naroon? Hindi po ibig sabihin na yung tanong na yun ay hindi alam ng Diyos kung saan naroon si Adan. Ang ibig sabihin yung tanong na iyon, mga kapatid, saan ka naroon? Alam ba ni Adan kung wala na siya sa piling ng Diyos? Alam ba ni Adan kung siya ay alipin na siya ng kasalanan? Alam ba ni Adan na siya ay nasa ilalim na siya ng kapangyarihan ng diablong si Satanas? Alam ba ni Adan na siya ay nasa panig na ng kadiliman at hindi na doon sa liwanag? Yun yung tanong, mga kapatid. At yung tanong na yan ay tanong din sa atin ngayon. Saan ba tayo naroon bilang mga mananampalataya? Ano na ba yung ating landas na tinatahak sa ngayon? Alam niyo po, mga kapatid, dahil sa kasalanan ay marami po ang mga nangyayari na sa iba't ibang mga dako sa mundong ito. Nariyan yung mga digmaan at maging noong sa Old Testament ay nangyayari na yan. At hanggang ngayon ay nangyayari pa rin ngayon. Alam naman natin yung mga nangyayari na dyan sa Israel, di po ba? At maging yung Russia at yung Ukraine. Yan ay bunga ng kasalanan ng tao. At maging yung korupsyon, mga kapatid. Alam din natin yung nangyari sa Indonesia at saka sa Nepal at ngayon dito sa atin. Na bagamat kitang-kita na yung ginagawa nilang pagkurap ay patuloy pa rin idinideny. Bakit? Dahil sa kasalanan. Yan po yung pusong makasalanan na ipinapakita ni Apostol Pablo kung saan tayo hinango nung tayo'y wala pa sa Panginoon. Na mahalagang makita muli natin ito at ating alalahanin yung ating pinagmulan upang huwag na tayong bumalik pa sa dati nating buhay at tahakin natin yung landas ng katotohanan, ang landas ng liwanag na nasa Panginoong Jesucristo. Yan yung dahilan kung bakit ipinapangaral ni Apostol Pablo yung Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo dahil alam niya yung katatayuan ang maraming tao nung panahon iyon na kailangan ng marinig ng mga tao ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus dahil yun yung kapangyarihan ng Diyos upang baguhin ang isang taong makasalanang tulad natin. Iyan po tayo hinango, mga kapatid. Kung hindi natin narinig yung Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, wala pong pagsampalataya. At yung pagsampalatayang iyon, mga kapatid, yun yung instrumento ng Diyos upang tayo'y maging gawing matuwid sa kanyang paningin. At dito, mga kapatid, sa sulat na Apostol Pablo na ito, sorry po, medyo sinisipon. So bilang mga Kristiyano at bilang mga mananampalataya, kailangan nating suriin ang ating mga sarili. Kailangan nating siyasatin
upang huwag tayong maligaw ng landas, mga kapatid. Ang tanong ngayon, tayo ba ay umaayon sa takbo ng mundong ito kung saan ay marami ang mga nagrarally na ipinaglalaban yung katotohanan? Ito ay reminder para sa atin na huwag tayong umayon doon. Basta tayo'y lumakad sa katotohanan at ipagpatuloy natin yung ating nasimulan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Hesus. So bilang naging alipin tayo ng kasalanan, hindi po tayo makakalaya doon sa ganang ating mga sariling lakas at karunungan. Maliban ng Diyos ang siyang gumawa nito. Yan ay bibigyan natin mamaya ng kasagutan sa ating pangatlong pointers. Madali lamang po kahit tatlo yung pointers natin, madali lang itong matapos. Dahil kung alam na alam ninyo ang talatang ito at kung ano yung ating kalalagayan sa harapan ng Diyos nung tayo'y wala pa at kung paano niya tayo doon ay hinango. Sa ikalawang pointers na po tayo, bilang masama, tayo ay naging kaaway ng Diyos. Ito po ay dahil sa kasalanan, naging matigas yung puso ng tao at nagrebelde sa Diyos. Yun po yung pusong rebeldado. Ano po? At yung pusong mapagmataas, mapagmalaki. Yung prideful heart. Ganyan yung ating kalagayan, mga kapatid. Na ayaw sumunod, ayaw makinig, at ayaw magpasakop. Yan yung rebellious heart. Ayaw makinig sa salita ng Diyos kapag ang pinag-uusapan ay salita ng Diyos. Ayaw niyang pinag-uusapan pag ang Diyos na ang pinag-uusapan. Ganyan yung mga taong rebeldado, mga kapatid. Maging ang Panginoong Jesucristo ay nangaral at marami ang tumalikod sa Kanya dahil sila ay ayaw makinig sa Kanya dahil yung puso nila ay punong-puno ng pride. Ang nais lang ng mga taong ito, yung pusong mga ganito, ay masunod yung kanilang mga sarili. Yung delight ng kanilang mga puso ay paglingkuran yung kanilang sarili nilang kasiyahan. Yung delight ng kanilang mga puso ay paggawa ng masama. Ito yung mga rebeldadong puso na kung saan gaano man kasama ang tao, inabot pa rin tayo. Amin po, marami po ang mga tao na nagsasabing sila daw ay sa Diyos. Lalo na yung mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos. Basta't pumasok sila sa simbahan, ay nasa panig na sila ng Diyos. Ngunit ang hindi nila alam kung saan sila naroon, sila ay nasa panig pa ng kadiliman at sila ay nasa ilalim pa ng kasalanan. Sapagkat walang taong makakalaya mula sa pagkakabihag sa kasalanan maliban ang Diyos ang siyang gumawa. Kung paano yung mga Israelita nung time na sila po ay hinango ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan po ni Moises, sa kanilang paglalakbay nakita natin ano po yung kapangyarihan ng Diyos kung paano nila tinawid yung pulang dagat hanggang sa paglalakbay nila sa ilang. At makita rin natin yung karakter o yung ugali ng mga Israelitang iyon. Talagang rebellious yung kanilang mga puso, matitigas ang kanilang mga puso. Puro reklamo yung kanilang mga ginagawa.
Ganyan po yung pusong rebeldado. Wala nang ginawa yan kundi ang magreklamo. At yan yung patuloy na binago sa atin ng Diyos nung tayo po ay Kanyang hinango mula riyan. Ngunit salamat sa Diyos dahil sa Kanyang kabutihan ay inabot niya tayo. Katulad nga ng sinabi dito ni Apostol Pablo sa aklat po ng Roma pa rin, sa chapter 6 verse 23, ang sabi niya, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So yung kamatayan na yon, mga kapatid, ay hindi lamang sa ating pisikal na katawan na siyang ebidensya na ang lahat ay nagkasala, na ang lahat ay makasalanan, maging yung ating kaluluwa na mapapahamak sa apoy ng asupre ng walang hanggan. Yan naman yung sinasabi sa chapter 21 ng basahin natin. Ang Revelation, yun po yung ikalawang kamatayan. Revelation chapter 21 verse 8. Ang sabi diyan, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay salawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Po, yung kamatayan na yan ng ating kaluluwa ay parusang walang hanggan. At doon ay hindi natin mailarawan kung gaano katindi yung kanilang mararanasan, yung isang kaluluwang naroon, hindi ng puot at galit, marahil sa Diyos, at yung init, sakit na kanilang nararamdaman ay wala pong katapusan. Kaya't hindi po matatawag na buhay. Kaya't yung sinabi ng Biblia, ikalawang kamatayan. Ngunit salamat sa Diyos dahil sa kanyang pag-ibig ay pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak dun sa John chapter 3 verse 16 upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan din yung sinabi ni Apostol Pablo diyan sa chapter 6 verse 23, yung karugtong na sinabi natin kanina na yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit, basahin ulit natin yan, chapter 6, verse 23 ng Roma. Anong sabi dyan? Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Diba? Napakabuti ang Diyos. Sa kanyang biyaya at habag tayo ay inabot doon sa ating kalagayan bilang makasalanan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay doon sa cross, na yung kanyang kamatayan doon ay inako niya yung parusang nararapat sa atin. Itong kaloob na ito na walang bayad, ito ay regalo at ito'y hindi po natin deserve. Regalo ito mula sa Diyos. Ang deserve natin ay maparusahan ng walang hanggan. Ngunit salamat sa kanyang kabutihan. Ito yung kanyang biyaya, ito yung kanyang habag dahil sa kanyang pag-ibig sa atin sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ayan po malapit na po tayo. So ganoon kabuti ang Diyos sa atin. Na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, inabot niya tayo. At nawa, O Diyos, ay patuloy na makita din sa atin yung bunga
ng kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Makita sa atin kung paano si Apostol Pablo na nagpatuloy sa kabila ng kanyang naranasang mga kahirapan nung time na yon, na siya ay nabilanggo, na siyang dahilan yung pagkabilanggo niya ay lalo pang naipalaganap yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo dahil malaya siyang nakakagawa ng mga sulat na ito, katulad ng sulat na ito na ating pinapangaral ngayong hapon na ito. Kaya't sa Diyos po ang lahat ng papuri, nawa ay patuloy na tayo ay mamuhay sa kabanalan para sa Kanyang kapurihan. Tayo pong lahat ay manalangin. O manaming Diyos na dakila, tunay na napakabuti mo, Panginoon, na kung saan sa sulat ni Apostol Pablo na ito ay nakita namin, Panginoon, at sinariwa namin yung aming mga kalagayan kung saan mo kami inabot. Na dati kami ay alipin ng kasalanan, ay pinalaya mo kami sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, at kami ay rebildado noon. Ngunit inalis mo ang aming mga kasalanan dahil pinagkalooban mo kami ng pananampalataya at pinaging matuwid mo kami sa inyong harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na ito ay aming sariwain upang makita namin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa amin. Pinupuri ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.